Magandang gabi sa iyo Kuya Jay at sa lahat ng nakikinig at nakasubaybay sa channel mo ngayong gabi. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jose. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong gabi ay hindi lang basta kwentong kutsero, sabi-sabi o gawang katang-isip para manakot ng bata. Nangyari po ito mismo sa akin noong summer ng 2008. Noong umuwi po ako sa probinsya ng lola ko sa Panay. Partikular sa isang napakaliblib ng barangay sa Iloilo na napapalibutan ng malalawak na tubuhan, sagingan at madidilim na kagubatan. Bago po mangyari ang lahat ng ito Kuya Jay, isa akong taong napakatigas ng ulo. Taga Maynila po kasi ako lumaki. Doon ako lumaki sa sementadong maingay na kalsada at maliwanag na mga ilaw ng lungsod. Kaya kailanman ay hindi ako naniniwala sa mga aswang, tiktik o amalanhig o anumang nilalang sa dilim. Para po kasi sa akin, mga lumang kwento lang yun ng mga matatanda para pasunurin ng mga kabataan o kaya pampalipas oras lang kapag nawawala ng kuryente sa gabi sa probinsya. Kapag nagkukwento ang lola ko noon tungkol sa mga kababalaghan sa baryo nila, dinadaan ko lang po sa tawa. Pero ang karanasan ko sa barangay na iyon ang tuluyang gumiba sa lahat ng paniniwala at kayabangan ko. Hanggang ngayon Kuya Jay, kapag umaabot ng alas 12 ng hating gabi at naririnig ko ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas ng bintana, muling bumabalik ang panlalamig sa aking mga balat at ang panginginig ng aking tuhod at walang katapusang takot na tila lumalamon sa aking wisyo. Magsisimula po ang kwento ko sa pagkamatay ng isang matandang lalaki sa dulo ng baryo. Siya po si Tio Berto. Si Tio Berto ay kilalang matanda na napakalayo ng loob sa mga tao. Nakatira siya mag-isa sa isang lumang bahay na kubo na halos pinalilibutan ng matataas na damo, makakapal na halaman at napakaraming puno ng saging. Walang gustong lumapit sa bahay niya kahit noong nag-iisa na lang siya sa buhay at nabubuhay pa siya doon. Napakasungit po kasi niya, hindi ngumingiti at tuwing gabi ay parang may binubulong siya sa hangin habang nakatitig sa dilim. Sabi ng mga kapitbahay at ng lola ko, may hawak daw ang matanda, isang uri ng agimat, sumpa o bisang nakuha pa niya sa kanyang mga ninuno. Sa mga lumang paniniwala sa probinsya, lalo na sa mga Hiligaynon at Bisaya, kapag ang isang tao ay sinasabing may bisa ng aswang, hindi siya pwedeng mamatay ng payapa. Hindi kasi tatanggapin ng kabilang buhay ang kanyang kaluluwa habang nasa loob pa ng katawan niya ang maitim na puwersang iyon. Hindi siya mamamatay hanggat hindi niya naipapasa ang itim na bato o ang kanyang kapangyarihan sa isang kamag-anak sa pamamagitan ng pagdikit ng labi sa labi, pagluwa ng itim na uod o bato, o paghawak ng mahigpit sa kamay bago siya pumanaw. Nang magkasakit si Tio Berto at nalalapit na ang kanyang katapusan, walang ni isa sa mga kamag-anak niya ang lumapit sa kanyang bahay. Natatakot silang lahat na sa kanila maipasa ang sumpa. Kuya Jay, halos 5 araw na pilit na nag-aagaw buhay ang matanda sa loob ng kanyang kubo. Naririnig ng mga dumadaan sa malapit na kalsada ang kanyang pagwawala mula sa loob. Tulad na lang ng kanyang pagdaing ng parang hayop na kinakatay o yung pagyugyug ng buong bahay habang yumayanig ang kanyang katawan sa higaan. Dumadaing siya sa tindi ng sakit pero hindi malagot-lagot ang kanyang paghinga. Pero dahil walang lumapit at walang tumanggap sa kanyang pamana, pumanaw si Tio Berto na mag-isa sa kanyang higaan noong hating gabi ng Huwebes. Inilibing siya kinabukasan sa pampublikong sementeryo na medyo malayo sa sentro ng barangay. Simpleng baon lang sa lupa. Walang gaanong mabuway na semento dahil wala namang pamilyang gustong gumastos para sa kanya. Wala ding umiyak sa kanyang libing. Lahat ng dumalo ay nakaramdam lang ng ginhawa at lihim na
nagpasalamat dahil akala nila ay tapos na ang lahat at tahimik na ang baryo. At doon na nga nagsimula ang totoong kababalaghan, Kuya Jay. Ayon sa mga matatanda noon, kapag ang isang aswang ay namatay nang hindi na ipasa ang kanyang bisa sa iba, hindi siya tatanggapin sa lupa. Babangon at babangon ang bangkay nito mula sa hukay pagkalipas ng 3 araw. At kapag bumangon ito, hindi na ito ang dating tao. Isa na itong amalanhig. Isang nabuhay na bangkay na walang kaluluwa, walang pag-iisip, walang kakayanang makakilala ng sariling pamilya o kamag-anak, at walang ibang hangad kundi ang pumatay, humabol ng kahit anong gumagalaw at kumain ng flesh at dugo ng tao. Noong 3 gabi ng pagkatapos ng libing ni Tio Berto, linggo ng gabi iyon, nagkataong umuwi ako galing sa sentro ng bayan. Nakipag-inuman po kasi ako sa mga bago kong kakilala at mga pinsan ko doon sa tabi ng plaza. Dahil nga po napasarap ang kwentuhan, tawanan at inuman, medyo gabi na akong nakauwi. Mga bandang kalagitnaan ng 11:00 at 12:00 ng hating gabi. Naglakad lang ako pabalik sa bahay ng lola ko dahil wala namang namamasadang tricycle o habal-habal sa ganoong kalalim na oras. Ang daan pa uwi sa bahay ng lola ko ay isang makipot at bakong-bakong kalsadang lupa at bato. Sa kaliwang bahagi ng kalsada ay ang malawak at madilim na tubuhan na mas mataas pa sa tao. At sa kanang bahagi naman ay ang lumang sementeryo kung saan ibinaon si Tio Berto. Wala ni isang ilaw sa kalsada, Kuya Jay. Walang street lights, walang bahay sa tabi ng kalye. Ang tanging nagbibigay ng napakahinang liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na madalas pang matakpan ng makapal at maitim na ulap. Ang naririnig ko lang noong mga oras na yon ay ang ingay ng mga kuliglig sa kalye o ang malagim na pag-atungal ng mga aso sa malayo at ang tunog ng sarili kong mga hakbang sa tuyong lupa. Medyo nakainom kasi ako kaya noong una ay wala akong takot na nararamdaman. Naghuni pa ako ng kanta habang naglalakad para malibang. Pero nang matapat ako sa mismong bakod ng sementeryo, bigla pong tumahimik ang buong paligid. Biglang nawala ang tunog ng mga kuliglig. Nawala pati ang hangin na nagpapakalusko sa mga dahon ng tubo. Alam mo yung uri ng katahimikan, Kuya Jay, na nakakabingi? Yung pakiramdam mo ay biglang may pumutol sa lahat ng tunog sa kalikasan at naiwan ka sa isang vacuum ng dilim at lamig. Tumigil ako sa paglalakad noon. Ramdam ko, Kuya Jay, ang biglang pagtaas ng balahibo ko sa batok at ang biglang paglamig sa aking pawis na noo. Sa gitna po kasi ng nakakabinging katahimikang iyon, nakarinig ako ng isang mabigat at kakaibang tunog na galing sa loob ng sementeryo. Mga kaluskos at dabog. Para bang may isang matigas at mabigat na bagay na paulit-ulit na pumapalo sa lupa mula sa ilalim. Lumingon ako sa direksyon ng sementeryo. Nakahawak ang kamay ko sa mababang bakod na gawa sa lumang kawayan. Sa ilalim ng hiram na liwanag ng buwan, nakita ko ang isang tambak ng sariwang lupa malapit sa malaking puno ng balite, at yun ang puntod ni Tio Berto. Nanlamig ang buo kong katawan, Kuya Jay, at ang kalasingan ko ay biglang napawi ng tuluyan sa kasunod kong nakita. Ang lupa po kasi sa ibabaw ng puntod ay tila kumikilos at yumayanig. Parang may humuhukay mula sa ilalim palabas. At biglang pumutok ang ibabaw ng lupa. Isang nangingitim at tuyo at may mahahabang kuko na kamayang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Nakataas sa ere at gumagalaw pa ang mga daliri na parang nanggigigil. Gustong gusto kong tumakbo, Kuya Jay. Gustong gusto kong igalaw ang mga binti ko, pero para silang nanigas o ibinaon sa semento. Napako ako sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa nakakangilabot na eksenang iyon. Dahil mula sa hukay
Dahang-dahang gumapang palabas ang isang nilalang, si Teoberto. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya ay kulay abo, tuyong-tuyo at nakadikit na sa kanyang mga kalansay na parabang isang lumang mami na ibinaon ng ilang daan taon. Ang kanyang mga mata ay walang kulay at nakatitig sa ere na walang kakurap-kurap. Ang kanyang bibig ay nakabukas ng napakalapad at mula roon ay lumalabas ang isang mababang ingay. Parang malalim na paghinga na may halong gurgling na nabubulok na dugo at laway. At ito na nga ang amalanhig. Nang tuluyan siyang makatayo mula sa hukay, napansin ko ang kakaiba at nakakatakot sa kanyang mga kilos. Matigas ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay hindi nababaluktot, pati na rin ang kanyang leeg, ang mga siko. Dahil kapag naglalakad siya, itinutuwid niya ang kanyang mga binti at ibinabagsak ito ng napakalakas sa lupa. Dahil bawat hakbang po niya, Kuya Jay, lumilikha ng mabigat at matigas na tunog na yumayanig sa katahimikan ng gabi. Para siyang tuod o haligi ng kahoy na iginagalaw ng isang hindi nakikitang puwersa. Dahil hindi nababaluktot ang kanyang leeg, hindi siya makalingon sa gilid o makatingin sa ibaba. Diretso lang ang kanyang tingin at sa kasamaang palad, Kuya Jay, nakaturo ang buo niyang katawan at mukha sa direksyon kung saan ako nakatayo sa labas ng bakod. Nang maamoy niya siguro ang hangin o nang maramdaman niya ang init ng buhay na tao na malapit sa kanya, biglang gumawa ang amalanhig ng isang tunog na hindi ko kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Isang matinis, tuyo at nakakabinging sigaw na parang galing sa pinakailalim ng impyerno. Doon na bumalik ang wisyo ko. Tumalikod ako at tumakbo ng napakabilis pabalik sa direksyon ng bahay ng lola ko. Dahil din sa matinding takot, napakabilis ng takbo ko, Kuya Jay. Lumulukso ang puso ko sa aking dibdib at parang sasabog ang aking mga baga. Pero sa kabila ng ingay ng sarili kong paghinga at ang pagpukpok ng mga tsinelas ko sa kalsada, naririnig ko pa rin sa likod ko ang mabibigat at mabibilis na hakbang ng amalanhig. Napakabilis niya, Kuya Jay. Kahit matigas at hindi nababaluktot ang kanyang mga binti, ang bawat hakbang niya ay napakalayo. Dahil tinatalon niya ang kanyang buong katawan pa forward. Parang isang taong nakatali ang mga binti pero nakakatakbo ng kasing bilis ng isang mabilis na kabayo. Bawat pagbagsak ng paa niya sa lupa ay nararamdaman ko po ang yanig. Habang tumatakbo ako sa gitna ng dilim, naalala ko bigla ang sinabi ng lola ko noon habang nagkukwento siya sa kusina tungkol sa amalanhig. Ang amalanhig daw ay gumagalaw ng diretsyo dahil hindi nababaluktot ang katawan nito at hindi rin ito makatingin sa taas o makaakyat sa mga puno o mataas na lugar. Nakita ko sa harapan ko ang kanto papunta sa loob ng tubuhan. Sa desperasyon kong makatakas, bigla akong lumiko ng pakanan at pumasok sa pagitan ng matataas at matutulis na puno ng tubo. Narinig ko ang isang malakas na pagbagsak sa likod ko. Sumalpok ang amalanhig sa isang bakod na kawayan at sa punong kahoy sa gilid ng kalsada dahil hindi siya nakaliko agad. Dahil sa lakas ng momentum ng kanyang pagtakbo at dahil diretso lang ang kanyang katawan, bumangga siya sa harang bago niya dahan-dahan inikot ang buo niyang katawan para humarap sa naging direksyon ko. Nagtago ako sa gitna ng tubuhan. Mabilis akong dumapa sa basang lupa at nagtago sa ilalim ng makakapal na dahon ng tubo. Pilit kong pinipigil ang aking paghinga. Inilagay ko ang dalawa kong kamay sa aking bibig para walang lumabas na kahit anong tunog. Ang pawis ko ay napakalamig na parang yelo at ang puso ko ay pumupukpok sa aking dibdib na napakalakas na nakakatakot. At ang puso ko ay pumupukpok sa aking dibdib ng napakalakas. Mula sa pinagtataguan ko sa gitna ng matataas na dahon ng tubo, nakita ko ang amalanhig na pumasok din sa loob ng tubuhan.
Dahan-dahan siyang naglalakad. Ang kanyang mga braso ay nakalawit ng diretso sa harapan at ang kanyang ulo ay nakatutok lang sa iisang direksyon. Dahil hindi niya maibaling ang kanyang leeg ng kakaunti, kailangan niyang itagilid ang buo niyang katawan para lang makatingin sa ibang dako. Amoy na amoy ko ang napakabahong amoy na nagmumula sa kanya. Amoy na nabubulok at amoy na natuyong dugo. Halos masuka ako sa matinding baho, pero pilit kong tinitiis at isinara ang aking bibig. Nang dumaan ang amalanhig sa mismong tapat ng pwesto ko, ilang pulgada na lang ang distansya namin sa isa't isa. Nakita ko ng napakalapit at napakalinaw ang kanyang muka sa tulong ng bahagyang liwanag ng buwan. Ang balat sa kanyang pisngi ay pumuputok at natutuklap na at may mga uod na gumagapang sa kanyang tuyo at nangingitim na labi. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Walang buhay pero puno ng galit at walang katapusang gutom sa laman ng tao. Habang naglalakad siya, patuloy ang paglabas ng mababang tunog mula sa kanyang lalamunan na parang isang nakakulong na hangin at likido sa loob ng nabubulok niyang katawan. At biglang tumigil ang amalanhig sa mismong tapat na pinagtataguan ko. Tumigil ang ikot ng mundo ko noong oras na yun, Kuya Jay. Ramdam ko na naamoy niya na may buhay na tao na napakalapit sa paligid. Pero dahil nakatago ako sa ilalim ng makakapal na dahon at nakadapa sa lupa, at dahil hindi rin ako gumagalaw ng kahit kaunti, hindi niya matukoy kung nasaan ang eksaktong lokasyon ko. Doon ko napansin at napatunayan ng isa pang bagay na sinabi ng lola ko, na hindi siya makatingin sa ibaba. Diretso lang ang paningin niya, pantay sa kanyang taas kapag nakatayo. Nakatingin siya sa itaas ng mga puno ng tubo habang ako naman ay nakadapa sa kanyang paanan. Naghihintay ako ng ilang minuto na mukhang isang habang buhay para sa akin. Bawat segundo ay parang oras ang tagal. Dahan-dahang nagpatuloy sa paglalakad ang amalanhig. Itinulak ang mga puno ng tubo sa kanyang daan gamit ang kanyang matitigas at parang bakal na braso. Nang makalayo na siya ng ilang metro at masigurado kong nakatalikod ang buo niyang katawan sa akin, dahan-dahan akong gumapang pabalik. Iniingatan ang bawat galaw ng aking mga siko at tuhod para hindi ako lumikha ng tunog sa mga tuyong dahon. Pero sa kasamaang palad, Kuya Jay, sa gitna ng matinding takot at panginginig ng aking katawan, naapakan at nabali ng aking siko ang isang tuyong sanga ng kahoy sa lupa. Ang tunog na yon, parang isang potok ng baril sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Agad na tumigil ang amalanhig sa paglalakad. Sa isang mabilis at unnatural at nakakatakot na galaw, inikot niya ang kanyang buong katawan, mga 180 degrees, nang hindi itinutupi ang kanyang mga paa. Binaliktad niya ang kanyang tayo na parang humarap ng diretso sa pwesto ko. At sa pagkakataong ito, Kuya Jay, nakita niya ako. Nakatitig ang dalawa niyang puting mata sa akin habang nakadapa ako sa lupa. Umungol ang halimo ng isang napakalakas at matinis na sigaw na yumanig sa buong tubuhan at nagpalipad sa mga ibon na malapit sa mga puno. Mabilis siyang sumugod pabalik sa direksyon ko. Itinulak at itinumba ang mga puno ng tubo sa kanyang daanan. Wala na akong oras para mag-isip at magdahan-dahan pa. Tumayo ako agad at tumakbo ng buong lakas papunta sa ilog na nasa dulo ng kalye. Naalala ko rin kasi ang isa pang pinakamahalagang sabi-sabi ng mga matatanda sa probinsya. Ang amalanhig ay takot sa tubig. Hindi ito nakakatawid sa umaagos na ilog dahil ang tubig tabang na umaagos ay nagtataglay ng kalinisan na pumapatay at sumisira sa maitim na kapangyarihang gumagalaw sa kanyang bangkay. Naririnig ko ang mabibilis at mabibigat na hakbang ng amalanhig sa mismong likod ko. Naramdaman ko na ang malamig, mabaho at nabubulok na hangin na itinutulak ng kanyang pagtakbo.
Naririnig ko ang kaluskos ng kanyang mga damit at ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa hangin. Ilang pulgada na lang ang layo ng kanyang mga mahahabang kuko sa likod ng aking damit. Nakita ko sa dalampasigan ng ilog sa harapan ko, ang ilog na naghihiwalay sa tubuhan at sentro ng barangay kung saan nakatira ang lola ko. Walang pag-aalinlangan, gamit ang huling natitirang lakas sa aking mga binti. Tumalon ako ng malakas mula sa mataas na pangpang papunta sa tubig. Bumagsak ako sa mababaw na bahagi ng ilog. Mabilis akong gumapang, lumangoy at humakbang patawid sa gitna kung saan malalim at malakas ang agos ng tubig. Ang malamig na tubig ng ilog ay tila nagpagising sa akin mula sa isang napakasamang bangungot. Nang makarating ako sa kabilang dalampasigan, mabilis akong humarap pabalik sa kabilang pampang habang hinihingal. Umiiyak din ako sa takot, Kuya Jay, at basang-basa ang buo kong katawan. At doon, nakatayo ang amalanhig sa mismong tabing ilog. Tumigil siya sa mismong gilid kung saan nagtatapos ang lupa at nagsisimula ang tubig. Nakatitig ang kanyang mga mata sa akin mula sa kabilang pangpang. Sinubukan niyang ihakbang ang kanyang paa sa tubig, pero nang madikit ang kanyang tuyo at kulay abong balat sa agos ng ilog, lumabas ang isang makapal na puting usok mula sa kanyang paa at umungol siya ng matinding sakit. Para bang napapaso, nasusunog at natutunaw ang kanyang katawan sa tuwing nadidikit ito sa umaagos na tubig. Hindi siya makatawid, Kuya Jay. Nakatayo lang ang amalanhig doon sa kabilang pangpang sa buong magdamag. Patuloy na umaatungal, nagwawala at tinititigan ako. Dahil hindi siya makalingon o makatingin sa ibaba, nakatingin lang siya sa direksyon kung saan ako huling nakatayo sa tubig. Nakatitig din ako sa kanya habang nakaupo sa basang lupa ng kabilang pampang. Pinalilibutan ng umaagos na tubig sa pagitan namin. Doon ko napagtanto kung gaano kalapit ang kamatayan sa akin noong gabing iyon. Kung hindi dahil sa ilog na yon, at kung hindi rin ako nakatalon agad, malamang ay isa na rin ako sa mga pinarusahan, pinatay at kinain ng nilalang na iyon. Nanatili ang amalanhig sa tabing ilog habang lumilipas sa mga oras at habang dahan-dahang nagbabago ang kulay ng kalangitan sa silangan. Nang lumabas ang pinakaunang sinag ng araw bago mag-umaga, ang amalanhig ay tila nawala ng lahat ng kapangyarihan at lakas. Tumigas ang buo niyang katawan. Bumagsak siya ng patpatin sa lupa na parang isang guho ng lumang kahoy at naging isang ordinaryo at nabubulok na bangkay na lamang na wala ng buhay. Nang umaga ding iyon, dumating ang mga tao sa baryo kasama ang kapitan, mga barangay tanod at ilang matatanda. Nabalitaan nila ang ingay ng pagwawala sa gabi at ang pagkawala ng bangkay sa sementeryo. Nang makita nila ang bangkay ni Tio Berto na nakahandusay sa tabing ilog at ako na basang-basa at nanginginig pa rin sa takot, alam na agad ng matatanda kung ano ang nangyari. Hindi nila ibinaon muli si Tio Berto sa lupa. Ayon sa lumang tradisyon para sa isang amalanhig, nagdala ang mga tao ng maraming tuyong kahoy, langis at asin. Sinunog nila ang katawan nito sa mismong lugar na iyon hanggang sa maging abo na lamang ito. Ang abo naman ay itinapon nila sa malayo at sa iba't ibang direksyon upang masiguradong hindi na ito muling babangon o mabubuhay kailanman. Umuwi ako sa Maynila pagkalipas ng 2 araw pagkatapos ng kaganapang iyon, Kuya Jay. Hindi ko na tinapos ang bakasyon ko. Hindi na ako nagtagal sa probinsya at hindi na rin ako muling bumalik doon kahit kailan. Ilang taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa Iloilo, pero ang matinding takot ay nakatatak pa rin sa aking isipan at sa aking kaluluwa. Hanggang ngayon, Kuya Jay, tuwing gabi at tuwing nakakarinig ako ng mabibigat na hakbang sa labas ng bahay na parang matigas na kahoy na ibinabagsak sa lupa, napapatingin pa rin ako sa pinto. Nanginginig ang aking mga kamay
at sinisiguradong nakasarado at nakalak ng maayos ang lahat ng pintuan at bintana. Dahil alam ko, sa mga liblib na lugar sa ating bansa, may mga luma, nakakatakot at maitim na pamanang hindi namamatay kasabay ng katawan ng tao. At kapag ang gabi ay naging sapat na madilim at walang ilaw, ang mga bangkay na walang kaluluwa ay patuloy na babangon para humabol sa mga nabubuhay pa. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko, Kuya Jay. Sa kwento kong ito ay sana huwag basta-basta nating hahamakin ang mga lumang paniniwala sa ating mga probinsya. Ako po si Jose at ito po ang aking kwento.